Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang pag-usapan itong nalalapit na impeachment. So napanood kasi natin to, naging pahayag ni Senator Rapi Tulfo, si Tokmol, na nagbigay na naman siya ng panibagong pambabaluktot sa batas, konstitusyon ng Pilipinas. Ayan, so pag-uusapan natin yan at yung mga naging pahayag rin ni Congresswoman Luistro at Congressman Chua ng 3rd District of Manila. Ayan, so umpisa na natin to. Po sa inyo ang lahat ng individual copies ninyo ng articles of impeachment para po sa pag-aaral ninyo. Ayan, pakinggan yung mabuti kung ano na naman ang kalokohang pinagsasabi nito. Yes, naibigay na, binabasa na namin. Marami na akong ginagawang consultations sa mga legal minds, sa mga abogado, mga former justices. So I been doing the rounds and consulting so many legal minds kung paano ang magiging diskarte ko pagdating doon sa impeachment articles of impeachment ko at binibigyan nila akong guidance kung paano attacking gagawin ko. Yun, atake raw ang gagawin niya. So, ang tinitignan natin rito, yung mga sinasabi ni Senador Rapi Tulfo kung paano raw yung gagawin niya. So, nagko-consult siya sa mga abogado niya. Tama ba yung sinasabi ng mga abogado niya? Yun kasi yung tanong 'di ba? So, patuloy natin subaybayan. Opo. Paano pagbasa ang gagawin? Opo. And then, sa ngayon po, doon sa usapin po ng bilang ng mga senador, Ayan pakinggan yung mabuti. yung pong threshold ng bilang, meron na ho ba kayong kaisipan doon ng 24 senators and then kailangan po ng 16 votes to acquit at basically yun at yun po lamang, wala nang ibang kaisipan po gagaya ng dapat 22 lang ang bibilangin kasi yung dalawa daw ho most likely hindi nga makakasipot po sa impeachment trial? Tama ka dyan, Ted. Sa ngayon, 22 senators lang kami kasi alam niyo naman, si Bato, hindi natin malamang kung saan siya. Definitely, magtataguyan, hindi siya mag-attend sa impeachment hearing. And then yung isa na nakakulong. So, 22 senators lang ngayon. So, ayan na naman sila sa 22 senators lang, 'di ba? Pero ano ba talaga ang sinasabi ng konstitusyon? Ang sabi ng konstitusyon is 2/3 of all its member, including yung mga yung mga nakakulong. Wala naman sinabi doon na kapag nakakulong ka, sinuspindi ka, hindi ka na pasok as Senate judge, 'di ba? Tignan nyo, wala nagko-contest sa Korte Suprema kasi maliwanag yung sinasabi ng konstitusyon na of all its member, 2/3 of all its member. Kasi nga, ano yan impeachment yan Kailangan mo talaga makakuha ng mataas na boto yan. Hindi mo pwedeng bawasan yan. Ano ka ba naman, Rapi Tokmol? 'Di ba? Hindi mo pwedeng baguhin ang konstitusyon. Kung anong nakasaad dyan, yun lang ang susundin mo. Diyos ko, sino ba mga lawyer mo? 'Di ba? So, sinasabi sa batas, 2/3. Wala man sinabing 16 Hindi naman Pero may sinabing of all its member. 'Di ba? Totoo. Walang sinabing 16. Pero common sense lang yun Kung ilan lahat ng miyembro ng Senado Wala rin naman sinabi na kapag nakakulong ka, kagaya ng sabi natin kanina. Kapag nagtatago ka, hindi ka na pwede maging Senate judge. Or hindi ka dadalo, hindi ka na pwede maging Senate judge. Hindi ka nakabilang. Walang sinabing ganun. 'Di ba? Ang sinabi lang of all its member. 2/3 of all its member. 'Di ba? yung batas na nag-specify ng 16. It says sa batas natin constitution. Ang gusto kasi nila talaga maging pabor sa kanila yung sitwasyon na kaya ginagawa nila to, gustong-gusto nilang baluktutin ang batas ng Pilipinas. Pero kung babasahin natin ang konstitusyon, maling-mali yung ginagawa nila. Gustong-gusto nilang pasunurin sa kanila ang batas, hindi sila ang susunod sa batas. Yun ang gusto nilang mangyari, 'di ba? It should be 2/3 of the whole bilang ng senador. Of the whole bilang ng senador. Pero walang binanggit doon na kapag nakakulong at kapag nagtatago, 'di ba? Yun ang problema diyan So sa ngayon 22, kung i-2/3 mo 22, that's 14.6 which is equivalent to 15 senators lang, hindi na 15 senators as opposed to 16. So 15 lang talaga. Kung akong tatanungin mo, in my humble opinion, Ako, huwag ka na magbigay ng opinion. Hindi. Okay, that's yung nga po, itong mga schools of thought na ito, mainam na Kaya nasabi ni Attorney Topacio na kailangan talaga abogado Abogadong nandiyan dyan sa Senado pati si
si Senator Rodante Marcoleta, kailangan may legal background Kasi ano yan very critical yan Katulad niyan, impeachment yan. Hindi ka pwedeng sumablay diyan, 'di ba? Kasi malalagay ka sa alanganin mismo diyan. Makikriticize ka na bakit ganyan na naging hatol mo. Ibig sabihin, lumalabas diyan na may pinapanigang ka lang, pinupolitika mo lang, 'di ba? So napaka-importante talaga na may legal background ang isang senador. Hindi yung umaasa sa mga payo ng mga attorney, ng mga abogado, 'di ba? Yun talaga dapat ang nakalagay diyan. Maaga rin pong mapag-usapan kasi sa sitwasyon na inyong kakaharapin kung magsimula na po ang Actually, pinagtatawanan na to ng mga abogado, 'di ba? Sa totoo lang yung mga ganyang pahayag nila, yung bidang-bidang magbigay ng komento sa media Kita mo yung mga abogado, sila Caro Dante Marcoleta, kasi alam nila kung ano yung batas, alam nila kung ano yung konstitusyon, 'di ba? impeachment trial. Will that issue be, anong tingin nyo, must that be resolved on the very first day of ng convening of the impeachment court? Oh, what do you mean may result? May result tungkol dun sa bilang kung ilan ang Yes. kailangan Opo. Kung 24 ba ang threshold o 22? hopefully that will be discussed. Isa sa mga topic na pag-uusapan yung threshold ba 22. So abangan nyo na babaluktutin na naman nila ang saligang batas ng Pilipinas, ang konstitusyon, dahil nga pag-uusapan pa nila yan. So dahil silang majority, yun na naman ang nila, paninindigan nila kahit mali. Lang Diba? 24. Pero like I said, marami mga legal minds nagsasabi, dapat kung sino lang yung present, kung sino Kahit na maraming legal minds na nagsasabi kung ano yung konstitusyon, yun lang ang susundin nyo. Hindi mo pwedeng baluktutin ang konstitusyon, di ba? Hanggat walang desisyon ang Korte Suprema about dyan of all its member, 2/3 of all its member, hindi nyo pwedeng panindigan niyang sinasabi nyo na 22 lang kayo, di ba? Sa tingin nyo, bakit hindi nila kasi i-concern sa hindi nila isangguni sa Korte Suprema yan? Kasi malinaw ang nakasaad sa konstitusyon, 2/3 of all its member, 'di ba? Walang nag-ano sa Korte Suprema, 'di ba? Hindi sila lumalapit sa Korte Suprema. Alam kasi nila na mapapahiya lang sila sa sasagot sa kanila ng Korte Suprema, 'di ba? pag-attend. Kasi it's not fair na papayagan natin bumoto yung mga hindi kayang umattend ng hearing. So hindi nila alam. Hindi mo na call 'yun, Mr. Rapi Tulfo. Hindi mo na call 'yun, 'di ba? Call na ng taong bayan 'yun. Ang dapat pinapakialaman mo yung sarili mo, 'di ba? Kasi sino ba naghalal diyan? Ikaw ba? 'Di ba? Ikaw ba nag-appoint diyan? 'Di ba? Ang naghalal diyan taong bayan. Pananagutan na nila 'yon sa taong bayan. Pero sa tingin ko naman hindi naman nagagalit ang taong bayan kay Senator Bato, pati kay Senator Jinggoy. Alam nila yung sitwasyon 'di ba? Hindi mo na kailangan maging concern sa kanila kasi hindi mo na call 'yun. Wag mo silang pakialaman, 'di ba? Bakit nyo gustong tanggalin yung dalawa na wag isama sa bilang para pumabor kasi sa inyo ang impeachment trial ni BP Sara, 'di ba? So salungat ka na naman sa sinasabi ni Senator Lacson. Si Senator Lacson nga gusto imbitahan si Senator Jinggoy, 'di ba, na mag-Senate judge. Ipapakiusap raw sa Sandigan Bayan. Kasi kapag naubusan kayo ng mga senador diyan, pinakulong nyo lahat, matutuloy kaya ang impeachment? Syempre hindi, 'di ba? So wala kayong lulugaran. Kapag ka inimbitahan naman si Senator Jinggoy, hindi nyo naman makukuha ang 2/3 ng boto ng lahat ng senador. Kasi dahil magiging fair ang trial 'di ba? Ang kailangan nyo 16 votes. Napilit nyong pinapababa sa 15, 'di ba? Kasi nga may pinagbabantaan ang kampo nyo diyan na tinatakot-takot nyo, pakukulong nyo, kakasuhan nyo, 'di ba? Sige, kasuhan nyo na hanggang hindi na matuloy ang impeachment trial na 'yan, 'di ba? Kaya kaya kumbaga hindi nyo muna tinuloy yung mga pagkakaso 'di ba? Kagaya niyan yung Intel, pinakulong. Ang sabi nyo dun sa congresswoman, asawa nung yung senador na nakakulong, bumoto ka ng yes sa impeachment ni BP Sara. Papayagan namin mag-bail yung asawa mo. Natupad ba? Hindi, 'di ba? So ngayon nag-aalanganin yung mga senador na pumabor sa kagustuhan nyo kasi pagkatapos ng impeachment na yan, hindi sila sigurado kung ipakukulong sila o kung tutuparin nyo yung pangako nyo sa kanila. 'Di ba? In general to yung sinasabi natin yun yung pinoproblema ng ibang senador. Kaya hindi makalipat-lipat sa inyo kasi tinatakot nyo, 'di ba? Ang dami nyong pagbabanta, 'di ba? Yun kasi yung pinagmumulan Ngayon naman babaluktutin nyo na naman ang konstitusyon. Siguraduhin nyo na may impeach nyo talaga si BP Sara. Kasi yan, kapag hindi nyo na-impeach si BP Sara, pagbalik niyan, pag-upo niyan bilang presidente, lahat kayo may kaso kasi sa pagbabaluktot nyo ng konstitusyon, bawal yun. Sa
pagsuko nyo ng soberanya ng Pilipinas, bawal yun. Yung flood control pa. Ilang taon kayo sa kulungan, di ba? Yun yung inaabatan nyo, kaya ngayon, binabraso nyo na. Di ba? Yun yung problema eh. Alam kung ano nangyari doon sa proceedings, sa impeachment trial. Mhm. So why would they be allowed to vote? Na hindi man sila nakaka-attend, wala yung presence nila during the trial itself. Opo, So opo. dapat hindi bilang yung boto nila. And so, balikunta naman tayo sa naging pahayag ni Congressman Joel Chua. Akbayan pala tong kasama ni Congressman Joel Chua. Mensahe sa ginagawa nila, ang kanilang ginagawa ay para lihisin ang totoong issue dito po at yung po ay yung impeachment. Bakit po nila ginagawa to? Bakit nila pinapalitan ang naratibo sa kasalukuyang impeachment para ang focus ng atensyon ng tao ay mawala sa impeachment at patuloy na maipakita ng Vice Presidente ang kanyang numero dahil ang tao ay nalilihis at nawawala sa talagang totoong usapin which is ang impeachment. Bakit Ang tinutukoy ni Joel Chua dito, yung flood control. So tama ba na ipagsawalang bahala ng taong bayan yung flood control? Ang laking perang involved dun eh. Tapos ang daming mga high-ranking official ang involved. Congressman, senador, pati ehekutibo, pati speaker of the house. 'Di ba? So paano mo ngayon sasabihin na inililihis yung issue para hindi mapansin yung impeachment ni BP Sara? Paano mo ngayon sasabihin? Hindi ba mabigat yung flood control na issue? 'Di ba? Congressman Joel? nila ginagawa to para yung numero sa Senado ay ma-maintain nila. Para yung sinasabi nilang 9 o 10 na boboto na against para dito sa impeachment ay ma-maintain. Dahil ang kinakatakutan po nila, kung bumaba ang popularidad ng Vice Presidente ay mawala rin ang suporta ng mga kaalyado niya. Alam mo, ang kinakatakutan nyo, yung hindi ma-impeach si BP Sara. Kasi kapag na-impeach si BP Sara, hayahay kayo. Pag hindi siya na-impeach, dun na magsisimula ang kalbaryo nyo. 'Di ba? Kasi alam naman natin na walang kasalanan si BP Sara eh. Yung pinupunto yung confidential fund, na ipaliwanag naman niya eh. Ano ba ang mga kakaharapin yung kaso kung sakaling hindi ma-impeach si BP Sara? Yung bank secrecy law, 'di ba? O yung pagpapaaresto kay Presidente Duterte, 'di ba? O iimbestigahan kayo ron kasi sinuko nyo yung soberanya ng Pilipinas, 'di ba? Tapos meron pa kayong mga false accusation. Paano ngayon 'yon? Sa Senado. Kung titingnan po ninyo, nung araw na kami po ay nagbotohan, 257, pero ano pong ginawa? Yun din yung araw na nagpalit sila ng liderato. Nakipag-agawan po Tignan mo 257 ang bumoto. Etong asawa ni Bong Revilla, syempre pinakulong yung asawa mo. Boboto ka ba ng yes? Kung ako yun, hindi, 'di ba? Kasi kaaway ka ng asawa ko eh, pero bakit bumoto ng yes? 'Di ba? Yun yung common sense nakakapagtaka na bakit bumoto ng yes yung asawa ni Bong Revilla pati yung mga anak. Ibig sabihin, may nangyaring usapan, 'di ba? Common sense lang yan sa mga nanonood sa atin. Common sense lang yan, yung kaaway ng asawa mo, kakampihan mo. Sige nga, isipin nyo, 'di ba? Kung hindi yan pinagbantaan, nakipag-deal yan, 'di ba? Kagaya ng info ni Congressman Mike Defensor na kapag bumoto raw ng yes si Lani sa impeachment ni BP Sara, makakapag-bail ang asawa niyang si Bong Revilla. Tatlo kasi silang boboto ng yes kinausap. So nung bumoto sila ng yes, makakapag-bail si Senator Bong Revilla. Ano nangyari? Nakapag-bail ba? 'Di ba? Yun yung kasi yung nakakapagtaka Nakaaway ng asawa mo tapos kakampi ka. Kapag kaaway ng asawa mo, kaaway mo rin 'yun. Hindi mo kakampihan yung isinusulong niyang naratibo, 'di ba? Yung adikain niya, hindi mo kakampihan 'yun. Pero bakit niya kinampihan? Ibig sabihin, may pinag-usapan sila. May deal na nangyari, 'di ba? sila ng limelight sa amin. Magkaraan ng ilang araw, nung ang articles of impeachment ay itatransmit na sa Senado, doon naman po nagbarilan. Oy, kasalanan ba niya yon ni Senator Alan Peter Cayetano? Bakit kasi nandoon ang NBI sa vicinity ng Senado? 'Di ba? Sinong nag-utos? 'Di ba? Ganun kadali intindihin yung sitwasyon. Hindi mo naman kailangan na makapagtapos ka, makapag-PhD ka, makapag-doctorate ka, 'di ba? Para maunawaan yung mga pangyayari. Paano mo naman sasabihin ngayon na inaagaw ang atensyon, 'di ba? At ngayon, may mga kung ano-ano pang kargador silang mga nilalabas para mawala at malihis ang usapin sa impeachment. Hindi naman tinutulan ng impeachment 'di ba? Nag-convene nga sila Senator Alan nag-convene. Hinarang ba? Hindi. Ang gusto ng taong bayan ang may gusto nito, hindi sila. Ang gusto ng taong bayan, maimbestigahan ang flood control dahil hindi
hindi barya, hindi 25 million ang nawala sa flood control, kundi billion, 'di ba? Billion 'yun, billion, hindi barya ang usapan ron. At maraming involved, 'di ba? Gusto ng taong bayan malaman kung sino-sino 'yun. Kinakabahan ba kayo? In general 'tong sinasabi ko, kinakabahan ba kayo na matuklasan ang katotohanan, maibigay sa taong bayan kung ano ba talaga ang nangyari, ang impormasyon ng pangyayari sa flood control? Yun bang kinakakaba nyo? Kaya pinipilit nyong sirain ang pangalan ng mga taong nagpupursige na maimbestigahan ang flood control, 'di ba? Pinipilit nyong baluktutin ang batas. Halos brinaso nyo na nga pati Senado, 'di ba? Kahit walang threat, sinarado nyo Senado. Ganon kadesperado ang administrasyon para mapagtakpan yung pagnanakaw sa flood control, 'di ba? Ano yung sinabi ni Martin Romualdez? 'Di ba sabi niya, hindi naman akong nag-execute ng mga projects, ang ehekutibo, 'di ba, sa executive branch. Hindi ba totoo 'yon, 'di ba? At makalimutan ng tao ang usapan pagdating po sa impeachment. Maliwanag po ang kanilang gusto. Hindi nag-convene nga kasinungalingan. Ang gusto nila ay ilihis ang usapin sa impeachment. Yan. Hindi ang gusto nila sabay na imbestigahan kasi mabigat na issue rin ang flood control, 'di ba? Dapat tayo po ay huwag po tayong malilito. Dapat Natatakot ba kayo sa investigasyon ni Caro Dante Marcoleta? Dahil alam nyo, kaya nga nasabi ni Lacson na hindi marunong makisama Ano sagot ni Caro Dante Marcoleta? Makikisama? Para saan? 'Di ba? Kung ang usapan dito ang pera ng taong bayan Kung ang usapan dito ang kapakanan ng taong bayan 'di ba? Para maipakulong ang mga nagkasala sa taong bayan, 'di ba? Usapang pakikisama. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba nun wag na imbestigahan yung flood control? 'Di ba? Ganun. Ganun nila pagtakpan. Nagpapakisamahan sila isa't isa. Ngayon kapag nakisama to, susuhulan rin nila. Edi sama-sama na ngayon sila. Edi hindi na maimbestigahan, 'di ba? Nawala na yung pera, 'di ba? tayo po ay focus lamang. Dapat po tayo tuloy-tuloy ang pagpapaliwanag sa mga kababayan natin. Totoo yung sinasabi mo, mag-focus kayo sa impeachment, 'di ba? Mag-focus kayo, kami magpo-focus rin sa flood control, 'di ba? Kasi yun naman yun naman dapat Huwag natin tutulan Lahat 'yan imbestigahan. Lahat 'yan sasagasaan, 'di ba? Kami naman confident kami na hindi mai-impeach si BP Sara, 'di ba? Kasi wala namang ginawang kasalanan si BP Sara Gusto na nating masimulan Kasi wag tayong masyadong mangamba na. Naku, baka hindi ganito ang hatol. Bago yung hatol, tingnan natin ang ebidensya. Totoo yan, sinasabi niya. Pansin nyo, bakit natakot ang kampo ni Vice President Duterte na masimulan ng trial? Sino natatakot? Nag-convene nga 'di ba? Totoo yun yung kailangan sa ebidensya. Sino naman natatakot? Wala naman natatakot. Nag-convene naman, nagpasa rin ng mga dokumento ang kampo ni BP Sara. Di bali kung siya mismo, sinasabotahe niya mismo ni BP Sara. Hindi naman dire-diretso ang proceeding 'di ba? Ang daming nilang ginawa para mapahinto ang trial. Paano mapapahinto? Paano? Magbigay kayo ng mga senaryo na pinahihinto ang trial. Yung ginawa ba ni SP Cayetano na pinalitan nila si Soto, si Juan Bol, 'di ba? Pero nag-convene pa rin ang Senado. Ano nangyari? Tuloy naman 'di ba? Paano sinasabi nilang para mapahinto? Kung ano-anong maniobra at kung ano-anong mga pakanaan ginagawa nila para mabaling ang atensyon ng tao sa ibang bagay sa halip na pagsisimula ng trial. Kasi alam nilang pag nagsimula na ang paglilitis, pati yung mga makaduterte, kung naghuhumindig na yung katotohanan sa harapan mo, makikita mo yung napakaraming ebidensya naglabas-masok na 6 billion pesos. Naglabas-masok. Pinaliwanag na yan ng attorney. Ang ginawa nila, ganito nagpasok ng 1,000. Counted yon as 1K. Ngayon, nilabas nila yung 1,000. Kinounted pa rin nila yun as 1K. So, ilan nalalabas? Di 2K. Pero kung titignan mo sa bangko, wala ka ng pera. Pero, sa dokumento, may 2,000 ka pa. Ganun yung ginawa nilang pagko-compute sa pera ni BP Sara. Kinounted nila yung 2 million. Nilabas yung 2 million. Sabihin na natin, ipinondo sa ibang ganto, ganyan. Pero, ang lalabas doon, may 4 million pa rin si BP Sara. Pero, pag titignan mo yung bank account ni BP Sara, wala nang laman. 'Di ba? Ganun nila binilang yung pera ni BP Sara sa bangko. 'Di ba? Pinaliwanag na nung attorney yun Inimbitahan nila si Attorney Powa doon sa mini trial kuno nila sa kamera. Pinaliwanag sa kanila na hindi dapat ganun ang bilang. Kita nyo kung
kung paano nila balasubasin ang investigasyon. Tapos ang kukunin mong witness, si Madriaga, kidnap or ransom, kahit sinong tao hindi mo mapapaniwala. Kidnapper yan, nuknukan ng sinungaling yan, kriminal yan eh. 'Di ba? Nagigets nyo yung point natin rito na dapat ang kinuha nila na witness is yung talagang nandoon sa loob ni BP Sara, hindi yung mga volunteer group lang. 'Di ba? Sinasabi nila, hindi, konektado kami kay BP Sara eh. Nakakausap namin si BP Sara. Natural, makakausap mo yan. Eleksyon eh. Lahat yan tatangkilikin para makatulong sa pagkapanalo nila bilang Vice President. Pero after nun, wala na. 'Di ba? Kasi volunteer lang yan. 'Di ba? Volunteer lang yan. Oh. Tapos ang background mo, kidnap for ransom. Hindi ka lang isang beses nakulong. Twice ka pang may kaso ng kidnap for ransom. Ibig sabihin, trabaho mo na talaga maging kriminal. 'Di ba? Yun yung point eh, na bakit ka hindi dapat pagkatiwalaan as witness sa impeachment ni BP Sara. 'Di ba? Sa kanilang mga accounts, wala naman sa kanilang salin yun. Kahit ikaw ay pro Duterte, sigurado namang maiisip mo, bakit ko po protektahan ng isang politiko na ganito pala ang ginagawa sa pera Malalaman natin yan kapag ka naumpisa ng impeachment trial. ng bayan. So, kampante tayo at tiwala na ang ating mga kababayan, basta nasimula na ang impeachment trial, makikita ang ebidensya, makapagpapasya sa kanilang sarili. Huwag nyong ini-small ang legal team ng Vice President. Maniwala kayo. Mapapaya kayo dyan sa mga kabalbalan nyo. Kahit yung mga sa ngayon ay naniniwala sa fake news, kung araw-araw mapapanood, mabubulat-lat ang mga ebidensya sa tingin natin, magkakaroon ng tsansa kahit yung ilang mga pro-Duterte na senador, mauobligang bumaligtad dahil tatakutin nyo, ganon. 'Di ba? Oh, tatakutin nyo. Nung una, nasa majority block si Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Jingo Estrada. Ang sabi nyo, kakasuhan ng plunder, sinampulan si Senator Jinggoy. Nasa na yung dalawa, si Chis pati si Joel. Nasa inyo na, 'di ba? Ayaw makulong eh. Oh. Ang kapangyarihan, tandaan nyo, mas makapangyarihan sa ngayon ang kapangyarihan kaysa sa katotohanan. Kahit na may katotohanan ka pero wala kang kapangyarihan, mananalo ba yon? Sa huli pa mananalo yun, pero ngayon nag-aalab kasi ang kapangyarihan nila eh, binabraso nila eh, minamanipulate nila lahat eh, 'di ba? nandyan na yung ebidensya eh. Kaya nga, iyon ang una nating panawagan. Simulan na ang impeachment trial. Ngayon na, ibig sabihin, sa July 6, no? Siguraduhin nila hindi na madedelay. Kasi pag na-delay, parang may niluluto silang hindi maganda. Kaya patuloy tayo mga ngalampag. Yan lang po. Para magtuloy po yung Q&A ng mabilis. Wala naman hong So si Ridon, ang trabaho niya, ang pagkakalam ko sa Citizens Affair. So sa urban poor siya. Biro mo ba naman, nakapitong alis siya sa loob ng 1 taon. Kaya siya tinanggal ni Presidente Duterte. Imbis na mag-focus ka sa taong bayan, sa mahihirap nating kababayan, mas inuna mo yung pagpunta ng ibang bansa, 'di ba? O kaya ka tinanggal. idadagdag no, doon sa nabanggit na po ni Congressman Joel. Pero mahalaga lang po i-reiterate yung in-announce na po kahapon na meron po bagong ebidensya na ilalabas pagdating na po ng pre-trial proceedings. No? Ang nakaisip po nito po bagong ebidensyang ito para talagang yakagin ang buong impeachment prosecution panel ay wala pong iba kundi si Congressman Chua. Siyempre naman, babawi yan. Binanatan siya ni BP Sara sa Maynila last year eh. Pinuntahan siya rito, hindi siya lumalabas eh. Oh. Ngayon, babawi yan, di ba? Pero malalaman natin ang katotohanan pagdating ng impeachment trial. So, ayun, kung makikita natin na kung talagang lulusot yung mga ebidensya nila sa impeachment. Kasi, hindi nila talaga may impeach si BP Sara. Kasi, alam naman natin eh, na hindi totoo yung mga ginagawa. Fabricated, di ba? Fabricated lang. So, ang sa akin lang ay bago tayo magtapos, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So, magkita-kita po tayo sunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye!